Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong sino nga po ba naman talaga ang tunay na bangag? Okay? Sino po ba itong tunay na bangag? Yan. Okay? Kasi siya nagsasabi palagi na mayroon tayong presidente, bangag noon, bangag pa din hanggang ngayon. Ang inang buhay ito. Alam mo kung noon pa nagbabangag si BBM, sabihin na natin, kunwari totoo, nagbabangag noon. No? Baka kasama niya. Kasi parang feeling close parang, as you know, alam na alam niya. So, grabe no. So, tapos iisa yung kidney mo. Pag magdodroga ka pa, alam mo naman na yung droga, alam mo kung ano yung cocaine. Oh. Gaano kasi sisirain 'yan? 'Di ba? Ito nga ho, sabi rito nung nitong doktor, si Herbosa. Cocaine naman is not a drug that's being used. It is one of our dangerous drugs listed by the DTB. Okay? So, it is not in the market. Diba? So, yung cocaine daw po, hindi naman daw ito yung droga na ginagamit na, yung legitimate na gamot para gumaling yung isang may karamdaman pero inaabuso. No? Kaya naman daw nga, ito pong cocaine, wala po ito sa merkado. Pero yung fentanyl daw, meron daw itong Food and Drug Administration registration. Yun ang sinabi nito ni DOH Secretary Dr. Ted Herbosa. Okay. Ngayon sa fentanyl, ang sabi niya, fentanyl is a pain reliever. It is a narcotic. It is used for pain. Usually, ginagamit ito ng mga anesthesiologists to remove pain during surgical procedures. Ginagamit din ito for chronic pain sa mga patients na may pain na hindi matreat. So, yun ang fentanyl. Ginagamit din namin ang fentanyl sa emergency department for severe trauma in cases na kailangan ng patient ng immediate pain control. Naalala ko, ang tawag po nila dyan sa ospital, mga kababayan, iyan po ay pampabangag. Pampabangag ang tawag dyan. Naalala ko lang, yung aking pangatlong kapatid, pangalawang babae, bunsong babae namin, 4 kami, nakunan. Ngayon, kami yung nagbantay sa kanya sa East Avenue Medical Center sa, siyempre, East Avenue. So sabi nung doktor, nung resetang binigay, kailangan ninyong bilhin ito. Sabihin niyo rin sa butika, tawid kayo rito, punta kayo dun banda, malapit sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. So sabi niya, sabihin ninyo pampabangag, alam na nila yan. So itong kapatid ko, nung makauwi na, makakwentuhan namin, matapos na siyang raspa, sabi niya, alam mong pakiramdam ko, kuya, nung naiturok sa akin yun, para akong nasa ulap. As in talagang may ulap sa paligid ko. Talagang, talaga pakiramdam ko, ang sarap. Parang ayoko nang umuwi, sabi niya. Naaalala ko lang, meron akong anak na isa pa, tsaka sila nanay. So totoo po talaga yon na it feels like heaven pagka ikaw po ay naka-fentanyl. Ano sabi niya po rito? Para po ito sa pain reliever. Okay? Ngayon, ang problema nga po dyan sa Amerika, yung mga nakagamit nitong fentanyl ng tuloy-tuloy na lang ginagamit. Ngayon, tingnan nyo naman kung ano yung epekto rito nung withdrawal. Kasi nasabi naman ni dating Pangulong Duterte, hindi na ako gumamit niya, nung magaling na kasi ako. Ang ginamit ko yung pangtapal-tapal lang para sa loan pass. Diba? Yun lang yung ginamit daw niya. So ngayon, hindi naman natin sinasabi that he is lying, that he is continuously using. Pero, marami tayong mga kababayan na napansin kasi yung kanyang ugali na parang nandito siya sa sabi nilang withdrawal. Okay, sabi rito when someone regularly drinks alcohol or uses certain drugs, so yung mga palagi raw po na umiinom o kaya yung bumabanat ng gamot, palagi, sabi rito, itong kanilang utak ay nagsisimulang mag-adjust sa presensya ng
chemical nito. Okay? Ibig sabihin po, yung utak nito nasasanay unti-unti, nag-a-adapt na. They may have, they may eventually become psychologically dependent. Halimbawa, parang pagka wala na yung amats, malungkot na naman sila. Ganun. So para it feels like heavy na naman, batak na naman uli sila, turok na naman sila uli. Okay, gamit na naman sila uli. Yan sabi. Under physiologically, physiologically, pag may nararamdamang sakit, yung katawan to, physical na katawan niya, physiologically dependent on their substance of choice and utterly reliant on it to function and feel normal. So kapag hindi po sila bangag sa epekto ng gamot na yan, iba-iba naman po kasi, okay, yung mga gamot na yan. Kaya nga choice nila eh. Ayan, tawag dyan nagiging masusumpongin sila, mainitin ang ulo. Pero kung nakagamit sila, sila po ay nagiging normal. Ang pakiramdam nila na normal sila, kahit na hindi naman ako normal. Okay, sabi, in people who develop significant levels of dependence, withdrawal is often an inevitable response. Hindi po ito yung withdrawal po Hindi raw po ito yung sabihin nating maiiwasan. Talagang expected yan. Okay, na merong makikitang pagbabago o epekto ng pagtigil nito sa paggamit. Yan. To sudden absence or declining blood concentration of a given substance. Withdrawal symptoms may develop when a substance-dependent person quits. Diba? A substance called turkey or substantially reduces how much they are using. So halimbawa, kung tinitira mo na siguro balde-balde na sa isang linggo, habang unti-unti binabawasan mo, maging isang baso na lang, yung utak mo naka-adjust kasi sa balde-balde, tapos bibigyan mo ng kulang, magwawala yung katawan. Kasi nga po, kulang na yung amats Ganun pong ibig sabihin dito. Now, sabi diyan, during withdrawal, the body attempts to reach a new state of homeostasis as it rids itself of any lingering chemical influence of the drug in question. This can result temporary disruptions in brain chemistry. Kaya mapansin nyo sila, medyo may sinabi biglang nagbabago ng sasabihin na naman. Iban, di ba? In the middle of a sentence or in the middle of a storytelling, mapapansin mo doon na biglang parang, hey, ba't napunta ka rito? What are you saying? Di ba? Bakit biglang ganun ang sinasabi nito? At nakita natin yan kanino? Kay PBBM ba? O kay dating Pangulong Duterte during his presidency? This is based on our observation. Kanino nyo po yan napansin? Di ba? Ako napansin ko po kasi yan kay dating Pangulong Duterte. Nagtataka ako noon. Ito yung pinag-uusapan, ito yung subject matter, anak ng putya, kung ano-ano yung sinasabi niya, kung ano-ano yung sinasagot. Ito pa. Sabi rito, and maybe accompanied by significant mental and physical health repercussions. Diba? Now, sa marijuana naman po, tignan nyo doon sa cannabis withdrawal management. Sabi rito, check nyo na rin, nandiyan yung website, www.sahealth.sa.gov.ph.au. Okay? Sabi rito, cannabis withdrawal, craving, anorexia, yung weight loss, disturbed sleep and vivid dreams, gastrointestinal tract symptoms, yung pananakit ng tiyan, night sweats, tremor. Pero ito yung kapansin-pansin, yung anxiety, restlessness, irritability. Di ba? Mapansin mo na lang kinaligs kapag maano mo sa kanya na konti lang kibot, makagalit. Di ba? Ito yung pinag-uusapan dito sa parting ito, galit siya Tapos biglang, babait. O kaya naman, mabait yung pinag-uusapan, mabait yung mood niya, mabait. Tapos biglang, nagwawala, biglang galit na galit. Di ba? No. Ito meron naman, ito namang mga balita na to, na inamin naman niya po nung anong petsa pa yun, 2017 ata, 18, na to keep him awake,
he used marijuana. Kaya sabi namin, ano? Sabi namin, mas ganun lang nakasupport pa ako sa kanya, naisip ko na yun, ano? To keep him awake. He's a night person. He's awake at night. So, pagkagabi, gising pagka-araw tulog. Ang mga importanteng functions nangyayari sa araw. Di ba? At kung kailangan talaga presidente ang harap, putragisto. Ano-alang na magtulog to ng ganun? Oh. So, ano to? Nagmamariwana ka ako siya sa loob ng Malacanang? Di ba? To keep him awake eh. Oh, alam nga namang uwi pa siya ng Davao para magtiyongke. Tapos babalik rito. Kalokohan naman yun. Ito naman sa fentanyl withdrawal. If you have developed a dependence on fentanyl or other opioids, your body will negatively react when you stop taking the medicine. The fentanyl withdrawal timeline begins quickly. Gaano po yung epekto nito? 12 to 30 hours after your last dose. So, ito yung mga epekto. Instant craving for fentanyl, naghahanap ka na naman ng fentanyl, chills, goosebumps, diarrhea, irritability, diba? Nausea or vomiting, pain, runny nose. Actually, marami pa yan. Pero ito lang kasi yung mga pansin-pansin dito, yung epekto nito kapag tumigil ka na. Kasi nakapagtataka po hindi natin sinasabi na tuloy-tuloy pa rin ba siya sa paggamit ng fentanyl. Ang kapansin-pansin kasi, yung mga palatandaan po ng withdrawal, yung mga simptomas, nagre-reflect sa kanya. Diba? Alright, kaya yung tinatanong po nila rito, sabi ni James Gillian, who's the dealer of the marijuana? Naku, hindi po natin alam. Hindi ko alam kung sino yan. Oh. Diba? Ano nga rito eh. Siya yung nagsabi dati that he's taking fentanyl, diba? And he explained na siya tumigil na kasi magaling na siya. Ang tanong, kailan siya gumaling? Kailan yung huling take niya? At bakit siya tumanggi when he was challenged, diba, in 2018 to take drug test? Tumanggi sila. Tapos ngayon, pinipilit nila ngayon si PBBM daw po magpa-drug test. Sabay pa daw sila. Alam niyo, if I am the president, during the campaign period, I will take the challenge. But if I'm already a president, shit, paiiyakin ko kayo sa ngit-ngit. Hindi ko papatulan ang inyong mga challenges. Bakit? Sabi nga po ng Pangulong Marcos if you make your enemies angry, then you must be doing good. Di ba? Akala nyo kayo lang ang marunong mang-inis? Yung Presidente Marcos, tao rin yan. Marunong rin mang-inis yan. Nakakaintindi rin po yan ng sarcasm. Ngayon, kamusta? Di ba? Ilabas muna nila ang lista. Ilabas muna ni Daddy Diggs. At saka nito ni Harry Roque. Sabagay si Harry Roque nakakita lang ng listahan. Hindi niya sinabi na meron siyang meron siyang kopya. Pero si Daddy Diggs, sabi niya binigyan siya at ilalabas niya. Kaya nakapagtataka kasi, paano niyang ilalabas, hindi naman daw po niya ito tinanggap. Di ba? Yun lang yung problema niyang malaki roon. Dapat kasi tinanggap niya. Let's see. Abangan natin ng mga ilang araw. Tingnan natin kung ano ang mailalabas niya. Diba? Pero dito po sa nakikita natin, hindi natin sinasabi na siya po ay patuloy na gumagamit pa. Gaya nga na sinasabi niya, tumigil na siya sa fentanyl. O siguro, tumigil na rin po siya sa chonke. Okay? Kaya lang, alam niyo yung mga pagtigil, meron nga raw pong epekto na yan ng withdrawal. Alam niyo, kahit na may withdrawal effect ka, that is manageable po. Ang withdrawal effect, manageable yan. I am not a doctor, but a doctor can say yes. Para namang hindi ako humawak ng medical account ng second largest healthcare insurance ng Amerika.
ang ETNA International. Alam niyo ba, hirap na hirap ako sa training diyan because political science ang background ko. Then sa sa BPO industry, hahawakan ko healthcare insurance. So it is like converting myself to become like a medical student. At we have to sound like an expert when we hit the production area. Kasi bawal magkamali, buhay ng pasyente, buhay ng mga naka-insured sa amin ang kapalit. Pag nagtanong about my coverage, do I have coverage for this ganito? Or let's say sabihin natin braces. Katulad ng isang nagkamaling kasama namin. Ang hinihinging braces, ang ngipin ng anak, ang naibigay niyang sagot, putragis brace sa tuhod. Nagulat yung nanay. Bakit yung tinignan niya yung CPB, yung Clinical Policy Bulletin Number. Ang laki ng picture. Yun pala, yung buto pala, yung bakal palang lalagay ron, yung brace. Pantuhod. Sabi niya, it seems like it won't fit on my child's mouth. Putragis na yan. Diba? Kaya, sabi ko nga etong mga basic lang naman yan. Yung mga withdrawal na yan, mga ganyan. Hindi naman kailangan na mag-aral ka ng medisina para malaman mo yan. Pwede ka nga magbasa lang Diba? And then obserbahan mo. Kay PBBM po, ito yung sinasabi nila. Si PBBM daw po kasi, gumaganon. Diba? Kaya naman itong yung dating COMELEC chair, isa sa mga commissioner, si Wanson, na kaibigan, mga katropa ni Amy. Tataka lang ako ng mga kababayan. Ba't ba yung mga katropa ni Senator Amy Marcos, mga galit kay BBM? Hindi ba napansin yun? Si Wanson, di ba? Pangiwingi, ganun. Ano nangyari sa kanya? Hindi nakapasok sa Kongreso. Di ba? So ngayon, yun po yung dahilan nila na si BBM daw po ngumingiwi. Alam niyo ho, noong ang tatay ko ay nabubuhay, 83 years old siya nung namatay. Mga around pa yan siguro mga 5 taon. Ang natatandaan ko po munang pagkabata ko yung mga event nung 4 years old ako. At yung pagpunta namin ng Bicol, yung tren na sinakyan namin, yung itsura, lahat po yan, sariwa sa isip ko. I was 4 or 5 years old. Ngayon, napansin ko sa tatay ko, gumagana yung baba, nanginginig. Gano'n. Kaya lagi niya nakatikom. Pag ngiti yun, gano'n lang yun. Hindi yun marunong tumawa. Pag 2 beses ko lang narinig tawa noon sa boxing at sa araw pa nung kasal ko na yung kaibigan ko na magaling magpatawa at yung waray, tuwan-tuwa siya ron. 2 beses lang. So napansin ko, umuuga yung baba niya. At ilang matatanda rin na napansin ko, umuuga rin ng baba. Lalo na pag nagsasalita na dahil nga sa edad nila. Yung loose na kasi yung muscle nila. Okay? So hindi po nangangahulugan na ang Presidente Marcos Jr. nagko-cocaine. Baka naman siguro nung araw, nung kanyang kabataan, kasi talamak naman yung ganyang cocaine. At saka, tawag dito sa mga mayayaman, di ba? Talagang pagka minaras ka ng mga nakasama mo, kaya lang meron kasi siyang PSG bantay. Bukod pa doon, na meron siyang PSG, sometime during the early 80s, 83 yata yun, nung dinonate niya yung isang kidney niya sa tatay niya. Alam niyo, pagka gano'n, hindi ka na makakapag-droga. Sisirain mo lang ang katawan mo. Di ba? Ang kidney pa. Pang filter yan. Bukod pa sa atay. So kung sisirain niya yun, di lalo na. Di ba? Siya na mismo nasira. Ikamamatay niya yun. Totoo nga, mahina katawan ng presidente. Tignan nyo, bakunado na. Ilang beses pang tinamaan pa. Di ba? Ng COVID. Pero mga nakikita dyan, mga may edad na dito sa lugar namin, maski manakasama ko sa Lupon, talagang, akala mo pinalalango yung pustiso Lalo pag magsasalita, gumaganon. Di ba? Pero alam niyo, ang pinaka-importante ho na basihan dito natin, ang nasa Bangag State
state, yun pong behavior. Di ba? Yun po ang tunay na bangag. Bangag ang pag-uugali. Oh. Huwag nang pag-usapan natin yung ito ba'y bumatak ng droga, kailan ano. Pag-usapan na lang natin dito yung klase ng pag-uugali. Di ba? O sino yung ganyang masama ang ugali sa harap ng mga Pilipino at murahin pa tayo, yun po yung tunay na bangag. Di ba? Isipin mo, murahin mga Pilipino, mga putang inang pinambaya. Tapos, gastusin ang pira ng bayan, ang pag-uusapan, ang mga putang inang Pilipino. Kako, putang ina mo rin. Murahin mo kaming lahat, ayop ka. Ay, sorry pala sa mga hayop. Hindi ka hayop. Taong-taong masama ka talaga. Murahin mo ang sangkatauhang mga Pilipino. Aba, ibang usapan na yan. Di ba? Nakikita sa ugali. O, ito nga, sabi rito ni Norberto Bustilo, brother-in-law ko, ngiwi. O, di naman daw dahil sa drugs. Di ba? Dahil nga po kasi yan sa edad. Kasi PBBM ilang taon na ba to? Senator Aimee nga, humingiwi rin eh. O, di ba? Alright? So, iwan muna natin itong usapang ngiwi. Ay, usapang ngiwi. Usapang bangag. Alam po, tsakala nyo, gagaling nyo mang asar ha. Sa ugali po nakikita yan ang pagiging bangag. Dahil ang isang dating naging leader ng bansa, hindi po dapat ganyan na klase ng ang politicking niya. Dapat it must be done in a very, very professional way. Alam niyo ho yung mga dating presidente ng bansa, importante po ang kanilang mga opinion. Kaya nga dapat sila yung mga the best na maging mga advisor ng mga bagong presidente. Maging silang inspirasyon din naman sa mga dati nilang pinagsilbihan. And therefore, hindi po sila dapat maririnig natin sa mga ganitong klaseng atake. Baseless na nga, di ba? Nagbababa pa ng kanilang reputasyon mismo, ng paggalang ng mga Pilipino. Alam niyo, ganito lang yan. Kung ikaw ay isang dating presidente ng Pilipinas, palakpakan ka ng 1 milyong katao. Okay? Tapos, sa mga susunod na mga events, merong isa dyan ang hindi na pumalakpak sa'yo. Alam mo, isang malaking dagok na yan. Bakit? Nasira mo na ang tiwala niya sa iyo. Kasi kapag dati kang Pangulo ng bansa, kailangan mong i-keep ang mga mamamayan na sa iyo nakikinig, nagtitiwala, kasi fair, just and fair ang iyong opinion, ang iyong sinasabi. Kaya nga ikaw dapat ang maging pinaka-the best na tagapayo. Yun nga yung sinasabi ni Gringo Onasan eh. Diba? Mag-ceasefire, mag-usap. Oh, lahat ng mga dating presidenteng nabubuhay pa, wag nang isama yung mga multo na at baka magkatakbuhan. 'Di ba? May hindi pa makalakad yan at manginig. Oh. Kasi po, iba ho ang wisdom ng mga dating naging presidente. Yan ay dahil na rin sa tindi ng pressure na dinanas nila during their time in the presidency. Yan ba ay nakikita natin kay dating Pangulong Duterte o galing bangag ang nakikita natin sa kanya? Kung ano-anong sinasabing walang mailabas na resibo. At ang kailangan pag maglabas ng patunay na mali siya, yung biktima niya. That's bullshit. He should not do that because he's a lawyer and this is very, very basic. Kung ikaw ang nag-aakusa, you need to prove, di ba? Na tama ang iyong sinasabi, meron kang ebidensya. Ika nga, the burden of proof lies on the accuser. Oh. Pero sa kanyang ganyang ginagawa, tanga na lang din ang mga nagpapaniwala sa ganyan. Alam nyo na, malaya naman po kayong mag-iisip. Diba? Buhay nyo yan, sarili nyo yan eh. Siyempre, ayaw naman po ng bawat sa atin na tayo po nagmumukhang tanga. Diba? Gusto natin yung pinaniniwalaan natin, talaga naman pong kapanipaniwala. Oh. Pero kung nakita mo ng ginagago ka na lang, pinaglalaruan na lang tayong mga Pilipino, dapat mag-isip na kayo ng malinaw. Diba?